Isinara na ng Commission on Elections ang pagtanggap ng Certificates of Candidacy para sa 2025 elections. Ang detalye alamin natin mula kay Daniza Fernandez live mula Maynila. Daniza, kumusta ang huling araw ng filing? Menshu, tapos na ang cut-off para sa pag-file ng Certificates of Candidacy o COC at Certificates of Nomination and Acceptance dito sa off-site office ng Commission on Elections o COMELEC sa Manila Hotel. Ongoing pa ang pagproseso ng mga dokumento ng mga aspirant na nakahabol sa 5 p.m. deadline. Kabilang sa mga naghain ng kandidatura para sa pagkasenador ay si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Sabi niya, siya ang tatayong representative ng totoong oposisyon. Dating parte ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos si Rodriguez pero agad nag-resign ito para makasama ang kanyang pamilya at tatakbo siya ngayon bilang senador para labanan ang korupsyon. Ang aking sinamahan ng kampanyang huli ay patungo sa good governance at to temper the greed and to temper the corruption. At nakita ko na kabaliktaran yung aking na-witness. Ang kontrobersyal na religious leader Apollo Quiboloy sasali rin sa senatorial race. Ang kanyang legal counsel na si Mark Tolentino ang nag-file ng kanyang COC. Kasalukuyan kasi siyang nakadetine sa Philippine National Police Headquarters sa Quezon City. Sabi ni Tolentino, kung mananalo si Quiboloy, isusulong nito ang God at Filipino-centered platforms tulad ng religious freedom, pagtulong sa mahirap at pagbigay ng kalidad na edukasyon. Samantala, umaasa naman ang dating mambabatas na si Kiko Pangilinan na makabalik sa Senado para masolusyonan ang sumisirit na presyo ng bigas at iba pang bilihin. Aniya, nagawa na niya ito noon at kung papalarin na makapasok sa Magic 12 ng Senado, gagawin niya ulit ito basta't magtutulungan ang executive at legislative branch. Handa tayong isang tabi ang politika upang tulungan ang gobyerno dahil walang kulay politika ang gutom. Hindi naman siya pinanghinaan ng loob kahit hindi siya kasama sa mga nangunguna sa senatorial survey. Hindi aniya nito sinasalamin ang resulta ng halalan. Hangad din ni Nasagip Party List Representative Rodante Marcoleta, dating Audit Commissioner Heidi Mendoza at TV host Willie Revillame na makakuha ng Senate seat. Nag-file din ng COC si Peter Bicoy Advincula. Siya ang nasa likod ng Ang Totoong Narcolist videos na lumabas noong 2019 na iniuugnay si dating Presidente Rodrigo Duterte sa iligal na droga. Ayon sa COMELEC, generally peaceful ang COC filing period na nag-umpisa noong October 1 at nagtapos ngayong araw.